Letter C, cost. You count the cost. Pag upuan, sabi nga dito, no? Upuan mo muna, tansyahin mo kung magkano ang magugugol, tansyahin mo kung ano yung kakailanganin. Kasi sabi, baka maipatayo mo ang poste, pero hindi mo maipatapos. Pagtatawanan ka lang. Kaya ngayon dito, no, nawa sa edad natin ngayon, malinaw ba sa iyo na ikaw ay Katoliko? Buo ba sa iyong kaisipan na ang pagsunod mo kay Kristo ay nanggagaling sa iyong sariling desisyon? Nung umpisa, o yung ibang mga bata, hinihila pa kayo ng mga magulang. Pinipilit pa kayo ng mga magulang o lolo't lola ninyo na magsimba lagi. Pero ngayon, nawa ay kung gusto mo talagang sumunod kay Kristo, gusto mong maging alagad ni Kristo, pag-isipan mo muna ng mabuti. Hindi tayo pwedeng paramihan lang. Kasi kung tutuusin, nakakalungkot man, pero yung reality, ang ating bansa, isa sa pinakamaraming Katoliko. Pero tayo din ang may pinakamaraming magnanakaw na Katoliko. Kristiyanong bansa tayo, di ba, no? So, ano ba talaga? At yung reality, no, nakakalungkot, itong mga ito, na mga naririnig natin mga pangalan, Katoliko yan. Pag sinabing Katoliko, di ba, susunod tayo kay Kristo. Sumusunod ba talaga tayo kay Kristo? Yan. Second letter. Letter R. Ang kahulugan ay renounce. Isuko. I-give up. Iwanan o bitawan. I-renounce yung mga bagay na magiging hadlang para tuluyan kang makasunod kay Kristo. Pero ingat-ingat po, no? Baka ma-misinterpret natin kasi ang sabi, ang sinumang o hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, anak, kapatid, kung ano pa. No? Pero yung salita sa dulo ng higit sa akin. Kaya nga yung atin pong priority ay si Kristo. Kaya mo bang i-prioritize si Kristo kaysa sa mga material na bagay na mayroon ka? Kaya mo bang bitawan ang mga ari-arian? Kaya mo bang i-let go ang mga relasyon na humahad lang para ikaw ay lubusang makasunod kay Kristo? Pag-isipan mo na mabuti, ha? Next letter. Letter O. Obey above all. Susundin natin ng higit kanino man si Kristo. Kaya mo bang sumunod? Baka naman kapag parang minsan, no, sa mga organization, sa umpisa gusto mong mag-join, okay. Pero pag nandyan ka na, kasali ka na, ikaw ang numero unong pasaway. Ikaw ang numero unong hindi sumusunod sa mga instructions, sa mga rules and regulations. Kaya mo bang sumunod? Kaya mo bang makinig? Next letter. Letter S. Ang letter S ay self-sacrifice. Handa mong limutin ang ukol sa iyong sarili. Sa pagpasok natin sa isang relasyon, kailangan malinaw din talaga kung anong motivation mo. Nakikipagrelasyon ka ba dahil may mapapala ka o may makukuha ka? O ang mas dapat, nakikipagrelasyon ka dahil meron kang gustong ibigay. Yun yung sakripisyo. Yun yung self-sacrifice na hinihingi
sa atin. Hindi yung kung anong makukuha natin, kundi kung ano ang kaya natin pang maibigay. And last letter S. Stay committed. Kaya mo bang mag-commit? Baka sa umpisa lang. Baka sabi nga, baka hindi mo matapos, pagtatawanan ka lang. Diba yung kaya ba natin mag-commit hanggang sa dulo? Actually, ang dulo ng paglalakbay ni Jesus ay ang krus. Ang pagkakapako doon sa bundok ng Golgotha, yun ang dulo ng kanyang paglalakbay. Pero ang final destination, langit. So kaya ba natin? Hanggang saan ba natin kaya? Hindi pwedeng ngayon lang. Hindi pwedeng sa sambuan. Kaya mo ba? Pag-isipan mo muna ng mabuti. Hindi ka naman pipilitin, hindi ka pinipwersa. Yan ang pananampalataya natin, nanggagaling sa sarili nating desisyon, kalayaan natin, malaya tayong pumili. Kung gusto mong pumunta sa ibang reliyon, sige, punta ka. Gusto mong umanib sa ibang sekta, sige, umanib ka. Pero kung magdidesisyon ka na maging Katoliko, handa ka ba? Kaya mo ba? Ano sa tingin nyo? Hindi tayo for membership lang, ha? Hindi tayo for membership lang. We are not after the quantity, but we are after the quality. Amen?